Ramdam ngayon? Ano po ang nararamdaman ninyo? Yung pakiramdam ko ay napaka-liberating. Buhay na buhay po tayo at kanina ay nagsimba po kami ng alas 12. Ang hiningi po kay Lord at kay Mama Mary ay bigyan po ako ng katapangan at lakas na ituloy itong aking resignation speech na yung hapon na to. Sir, plano niyo po bang tumakbo ulit after this? Well, hindi pa po tayo nagsasawang paglilingkod sa ating mga kababayan. Kaya gusto ko sanang bumalik sa 2013. Hopefully, ang aking panalo ay mas convincing at hindi naman po tayo 12 muli. So, basta sa akin po, karangalan ko po ay maglingkod sa ating mga kababayan. Pero sir, hindi pa po tinatanggap ni Senator Enrile ang inyong pag-resign. So, papasok pa po ba kayo doon sa mga natitirang araw hanggang sa magbigay sila ng desisyon? Hindi na siguro ako papasok nito. Ako po ay magbabakasyon muna kasama ng aking pamilya. Baka mag-baby number 3 kami. Wala. So, we have a lot of time in our hands. Bonding muna kami ng aking pamilya. Nagsasalita na rin po at nagsabi po si Coco Pimentel na sinasabi niyang dismayado raw po siya sa naging dahilan ng inyong pagbibitiw. Well, ano po ang reaction niyo? Alam mo, sa aking kaibigan na si Attorney Coco Pimentel, ipagdadasal ko po siya. Ano po ang naramdaman niyo after, when you were making this decision, syempre, kinoconsult din kayo ng inyong asawa. Paano naging yung proseso ng pagdedesisyon, gaano kahirap, and then finally, after you made this decision, how do you feel now? Well, syempre nung una medyo mabigat at mahirap tanggapin, pero pinagdasal namin ito at talagang in-overtime ko ang pagdadasal dito. And I think after a while, I realized na siguro ito talaga ang tamang daan para sa amin. At once natanggap namin ito, naging madali at naging parang nabunutan ako ng tinik. Diba? Kasi ngayon alam ko na magkakaroon kami ng peace sa aming buhay at makaka-move on na kami. Para naman medyo light ang ating pagtatapos po. Kanina po sinabi ni Senator Zubiri na baka magkaroon na ng baby number 3. How soon do you plan to produce this? Meron na po ba kayong balak out of the country, or where do you plan to go for your vacation or for your next honeymoon? Or anywhere, bahala na. Baka dito muna kami, Bukidnon, siguro sa probinsya. Yeah. Baka mag-Hong Kong muna immediately after this, maybe next week. So, simpleng bakasyonan lang, hindi po kami na mawawalang matagal. Okay. Thank you very much po. Thank you very much po for your time. Mike, nagbigay din ng mensahe itong si Senador Zubiri sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya, sa lahat ng mga naniniwala, at sa mga bumoto rin sa kanya. Nagpapasalamat siya sa mga ito. At sabi niya, hindi pa naman daw ito tuloy ang pamamaalam dahil nga, ika nga niya, till we meet again. Dahil nga, balak din naman daw niyang tumakbo nga muli sa 2013 elections. At sa ngayon, na wala siya sa pwesto, ay balak din niya o plano niyang magsilbi pa rin sa bayan sa pamamagitan ng pribadong paraan. Mike? Maraming salamat, Marisumali. Dangal at katahimikan ng kanyang pamilya raw ang pangunahing sinalang-alang ni Senador Juan Miguel Zubiri sa kanyang pagbibitiw sa pwesto. Kaya naman buong puwersang sumuporta ang kanyang pamilya sa kanya nang ihayag niya ang kanyang desisyon. Nakatutok sa Senado Live si Pia Arcangel. Pia. Mel, suportado nga raw ng buong pamilya Zubiri ang naging desisyon ni Senator Miguel Zubiri na magbitiw sa pwesto. At halos kumpleto nga ang pamilya Zubiri nang dumating kanina dito sa Senado. Todo raw ang suporta nila sa ginawang desisyon ng senador na para raw sa dangal ng pangalan niya at ikatatahimik ng pamilya niya. At halos hindi nga hiniwalayan ng misis na si Audrey ang senador. Sabay po silang bumati sa mga kaibigang nasa session hall. At bukod naman kay Audrey, nasa session hall din ang mga magulang ni Senator Zubiri na si Bukidnon Vice Governor Joe Zubiri at si Mrs. Vicky Zubiri. At habang naghahain na ng kanyang resignation, naging emosyonal si Mrs. Zubiri. May sakit ang ina ng senador at isa raw siya sa pinakamatinding nasaktan sa mga akusasyong pandaraya na ibinato sa anak. Kinailangan pa raw niyang uminom ng gamot bago pumunta sa sesyon para makalma.
Samantala, matapos naman ang speech ni Zubiri, pinangunahan ng pamilya niya ang malakas na palakpakan at ang ama ng senador, mahigpit na akap ang sinalubong sa kanyang anak. Bilib din daw ang buong pamilya nila sa desisyon ng senador. I said, what do you think? So, Dad, I have to defend her honor. The main issue here is that at least makes us sure. Honor. And it is an honor for us. Let's take that. It's the honor. We've talked about it. We just did not talk about it loudly. Would you say, sir, it's a family decision? It's his decision. We back him up, whatever it is. Ang asawa ng senador na si Audrey nagpakatatag din daw para sa asawa at matatamis na halik ang isinalubong nito matapos mag-resign si Zubiri. I am very proud of my husband dahil sa kanyang ginawa, pinatunayan niya na siya ay isang tunay na lalaki, isang lalaking hindi natatakot gawin kung ano ang tama kahit gaano kahirap ito. Sabik na rin daw sila ng kanyang dalawang anak na makasama ng mas mahabang panahon ang kanyang asawa. Back to private life? Yes, we're going to make baby number 3. How are you on vacation right away? Siguro we will stay first for a little while, tapos mamaya pag pwede na, siguro. Yes, tapos na. Hindi rin napigilan ng mga taga-trabaho at staff ni Senator Zubiri ang maiyak habang pinapakinggan ang kanyang resignation speech. Mamimiss daw nilang makatrabaho si Zubiri. Samantala, Mel, giit naman ng pamilya Zubiri, walang basihan ang mga naging akusasyon at paratang na ibinato sa kanilang anak. Mel? Maraming salamat sa iyo, Pia Arcangel. At sa puntong ito, makakasama po natin live dito sa aming studio sa GMA si Atty. Coco Pimentel. Magandang gabi po, Atty. Pimentel. Magandang gabi, Mike and Mel, at sa lahat po ng nanonood. Opo, ano ang reaksyon nyo hindi doon sa pagbibitiw ni Senador Zubiri sapagkat naitanong na sa inyo yan ng maraming media mula kanina nga po, kundi doon sa mga dahilan ng pagbibitiw ni Senador Zubiri na ang pangunahin po ay sobra na raw yung tinawag niyang trial by publicity at nasasaktan na raw ang kanyang pamilya, attorney. Well, personal na dahilan yun. We cannot debate with personal reason. So tanggapin na lang po natin yung kanyang whatever man yung reason. Ang importante po, tignan natin yung act na ginawa niya. Siya po ay nag-resign na. At in recent memory, wala ngang mga Pilipinong politiko na nagre-resign. So siguro dyan siya maalaala. At least this is a rare act done by Mig Zubiri. Ang ibig sabihin sa tono nyo niya na, Tony, pinupuri nyo si Senador Zubiri sa kanyang pagbibitiw? Well, I'm commending him for this rare and unusual act of resigning. Paano po ngayon yung protesta ninyo at yung inyong mithiin na maging senador? Ang aking basa, no, as a lawyer din, yung pagre-resign noong protestee, yung nakaupo na pinoprotesta, sa tingin ko ay magpapabilis sa protesta kasi kung nag-resign na siya, ibig sabihin nun, hindi na siya interesado doon sa posisyon na kung saan siya naproklama. Ang nagpatagal lang sa protesta ko, Mike, yung counter-protest actually ni Zubiri, napakalaki kasi. So kung hindi na siya interesado sa posisyon, baka ang aking argument, moot and academic na po yung counter-protest niya at siguro lagyan na ng stop yan. Kung tapos na yan, the set will have to resolve my protest on the basis of my protest. Matagal nang tapos yung protest ako, 2008 pa. Opo, panguling tanong ko na po, attorney, bago po si Mel Tiangco. Ano po ang reaksyon nyo doon sa sinabi ni Senador Zubiri na hindi siya nandaya at sa harap ng Diyos at sa harap ng tao, pinanindigan niya na hindi siya nandaya sa eleksyon? Attorney? Actually, wala rin naman akong ebidensya na siya mismo ang nandaya. Kung ganun ang ibig sabihin nun, tama yun. Pero hindi na siguro natin dinidebate na nakinabang siya sa fraudulent votes ng Maguindanao kasi kaya naman siya naproklama dahil lang sa Maguindanao. Kaya siya naupong senador. And wala na pong kaduda-duda na fraudulent yung resulta ng Maguindanao. Attorney, magtatanong po si Mel Tiangco. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Pimentel. Attorney, kailangan pa rin ba na kayo ay manalo or tapusin ang bilangan before you can sit as a senator? Opo. Ito pong posisyon na binakante ni Mig Zubiri, ito po isang contested position. So kailangan mag-decide po yung tribunal, ang set po, Senate Electoral Tribunal, kailangan mag-decide sila na ako nga ang tunay na nanalo noong 2007 at i-proclaim nila ako. Kung sakasakali man po
ay hindi magkaganon. Paano ngayon yan? Well, ayokong entertain yung senaryo na yan kasi wala na akong kaduda-duda. 257,000 votes na po ang lamang ko kay Mig Zubiri. So, sa tingin ko, halos imposible na po mangyari yun. Tansya ninyo, may kinalaman niya kung bakit siya agarang nag-resign bilang senador? Well, siya lang po ang makakaalam kung ano talaga ang tunay na dahilan. Ang binigay niya sa ating dahilan is yung kanyang family. So tanggapin na lang po natin yun. And tignan na lang natin yung act na ginawa niya. Isa pong rare, unusual for a Filipino politician. And let's commend him for that. So, on a silver platter, the saying goes, inihahain sa inyo ang posisyon ng pagka-senador because of this resignation? Not actually on a silver platter. Kailangan ko pa rin ipaglaban. I will be filing the proper motions precisely para pabilisin na ng SET ang desisyon at saka i-proclaim yung talagang tunay na nanalo. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Coco Pimentel. Magandang gabi po. Sa iba naman pong balita, sinuspindi na naman ang panghapon ng mga klase sa mga eskwelahan sa Metro Manila dahil sa malakas na ulan. Tinatanong ngayon ng ilan kung kailangan na bang magkaroon ng tinatawag na mga makeup classes para maging sapat ang mga matututunan ng mga bata. Nakatutok si Cara David. Animoy piyesta sa tuwa ang mga estudyante kanina nang suspindihin ng Department of Education o DepEd ang afternoon classes sa Metro Manila dahil sa inaasahang malakas na buhos ng ulan. Sa Rizal National High School sa Pasig, dahil tuhog na sa lunch break ang nakatakdang alaunang dismissal, alas 12 pa lang nasa labas na ng classroom ang mga bata. Sana po ituloy na rin po yung klase ngayon kasi sayang po yung oras eh. Suspend na lang po. Bakit? Kumain na. Baka po bumagyo. Hanggang alas 3 lang ang pasukan sa Rizal High School. Ilang oras na lang tapos na sana ang lessons. Kaya ang ilang magulang at guro may panghihinayang. Gusto ko diretso, ayoko isuspende. Tuta, nandito na naman mas safe naman kung nandito. Tsaka tuta, ilang oras na lang naman na ang ilalagi. May iba syempre na hinayang kasi mag-a-adjust naman ng lessons. Kaya lang, I guess, generally kasi ang announcement parang gano'n ang ginawa eh. Pero ayon sa DepEd, mas mabuti nang makasiguro sa kaligtasan ng mga bata. Ayon daw kasi sa Pag-asa, magiging malakas ang buhos ng ulan na posibleng magdulot ng baha. Napag-alaman po natin na yung volume of rainfall na maaari nating maranasan sa hapon ay magiging katulad ng volume of rainfall kahapon. At yun po ay medyo mabigat o madami. Dagdag ng DepEd, di naman dapat mabahala mga estudyante at magulang na magkukulang sa class days. Sa kanilang bilang, hindi pa naman daw kailangan ng makeup classes. Base sa school calendar, may 202 days na pasukan ng mga estudyante, 180 days ang teaching learning days, at 22 days naman ang buffer days o nakalaan para sa mga holiday at posibleng suspension of classes. Bagaman bukas ang DepEd sa mga panukalang gawing Setyembre ang pasukan, marami pa rin daw ang hindi pabor dito. Pag panahon ho ng Abril at Mayo, kung may pasok po dyan po na itatala ang pinakamainit na temperatura o panahon sa ating bansa. Talaga pong hindi conducive, ika nga, para sa mag-aaral, ang mag-aral. Samantala, sinalag na naman ni Pangulong Noynoy Aquino ang mga batikos laban sa Commission on Higher Education o CHED dahil tila raw hindi ito maagap sa pagsususpindi ng klase sa kolehiyo. Pag pinasukan po natin CHED, meron naman sigurado kung aalma, binabawasan yung kanilang rights and responsibilities. So we will, but there has to be certainty of information coming from government. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.